Oh, hallelujah. Alam nyo, kanina, paghakbang ko dito, bigla nanginig yung tuhod ko. Ang hirap pala pag madalang ka lang tumayo sa pulpit. Pero purihin ang Lord kasi sa araw na ito ay mahirap ding humakbang kasi ang hahakbangan natin ay ang bagong taon ng 2026. Masarap man nating ginunita ang 2025 dahil sa mga pagpapalang ating tinanggap, pero naniniwala po ako sa ating lahat na ang 2026 po ay lalo po tayong pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Ayan, so muli po tayong tumayo para sa pagbasa ng kanyang salita at ating pong buksan ang ating Bible po sa Matthew 2, verse 1 to 12. At ito po ang binigay sa atin ng Lord na teksto dahil tayo po ay tatawid, lalakaran at tatakbuhin ang 2026 na punong-puno ng pag-asa. Di po ba? So, nandyan na po ba tayo sa chapter 2 ng Matthew and verse 1 is, okay, so sabay-sabay na lang po natin basahin. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who was been born King of the Jews? We saw his star and when it rose and come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. When he had called together all the people, chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Jerusalem, in the land of Judea, are by no means least among the rulers of Judah. For you out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Verse 9, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose and had ahead of them until it stopped over a place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Verse 11 and to 12, okay? On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Let us pray. O Heavenly Father, truly, Lord God, that you are our King. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Once again, Lord, na i-reveal mo muli sa amin, Lord, ang iyong puso, ang iyong pagmamahal sa bawat anak mong narito sa iglesyang ito. Upang sa araw na ito, Lord God, nananalangin po kami na bagkus na kami po ay sobrang pinagpala mo sa 2025, ay lubos po kaming umaasa na sa 2026 ay lalo mo pa pong pagpapalain. Dahil ito po ang araw kung saan na kami po ay hahakbang patungo sa tagumpay, tungo sa pag-asa na pinagkaloob mo po sa amin habang kami po ay nabubuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsalita ng amen and amen po. Okay po, so maupo na po ang lahat.
Ayan. So, malinaw po ang mensahe sa atin ni Mateo na ang purpose po ay ipakita sa atin na ang tunay at pinakaaabangan ng lahat na hari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung ating babasahin po ang chapter 1, makikita po natin ang genealogy ni Jesus doon hanggang sa kanyang pagkapanganakan na kung saan na siya po ay nagmula sa hari na si King David hanggang sa mga ninuno at muli ay pinakita sa atin sa chapter 2 kung saan may tatlong gomborsa, ay hindi pala gomborsa, may tatlong hari. Okay, ang sabi nila tatlong hari, pero sa totoo, they are scholar na taga-timog silangan o parang Persia sa panahong idon. So tatlong scholar na nag-aaral ng mga bituin o scientist po siguro sila kung saan nagpakita sa kanila ang isang bituin na ito ay nagsisimbolo na may isang hari na ipinanganak sa dako ng Bethlehem. So, after Jesus was born in Bethlehem of Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. And they were delighted dahil sa ang hari na kanilang ninanais makita ay hari ng mga Hudyo. At itong mga Gentiles na ito, mga Persian na ito, ay hindi naman po Hudyo. Pero nagtataka po tayo kung bakit sila po ay dumalaw sa hari ng mga Hudyo. So tayo rin po, sa araw na ito, pinapahiwatig po ng Lord na ang hari na dumalaw at dumating sa buhay po natin ay dapat din po natin bigyan ng diin at pansin dahil ang star na dumating sa buhay natin ay hindi lang po basta isang star, kundi isang simbolo kung saan may ipinanganak na hari na may puso. Kaya naman po ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay The Heart of Christmas. Ang pusong ito ay madalang din natin marinig. Dahil, remember, yung senior ni Pastor Jaire sa atin na be hopeful. Pero dito, ang pinapakita sa atin ng Lord ay yung pag-asa natin, ano ba ang puso na meron siya sa atin. The heart of Jesus, our Savior and Lord. Ayan. Kung babasahin po natin the heart of our Lord Jesus to save. Ayan. Kung babasahin po natin ang Lucas 2:11, ang sabi doon, merong isang magandang balita na dumating po sa atin. Isang malaking balita kung saan ang isang hari na tagapagligtas at tatawagin nating Christ ay siya rin po ang ating Lord sa araw na ito. Dahil ito ngayon ay araw ng paghakbang po natin patungo sa magandang kinabukasan na kakaharapin natin. Sa mga testimony kanina, alam natin na marami po ang mga pinagpala, ngunit meron din pong mga sirkumstansya na dinaanan po natin. Hindi po lahat tayo po ay maganda ang dinaanan. Maganda ang nilakaran. Maganda ang naging karanasan. Meron din mga sawi. Ngunit ngayong araw na ito, gustong ipakita sa atin ng Lord na dahil sa kanyang puso, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, tatawid po tayo mula sa 2025 patungo sa 2026
na punong-puno ng pag-asa. Dahil ang sabi doon, Christ, Jesus, the Messiah, the Anointed One, our Savior, our Rescuer, and our Adonai, our God, na may puso para sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Labis na nagmamahal. Ano ba ang tunay na kahulugan ng Pasko sa inyo? Gusto natin malaman ang tunay na kahulugan ng Pasko. What is Christmas? Sa Greek word is Christohena. Christmas is a season of delight, surprises, and cheers. That is what I believe this coming 2026. Kailangan na po tayo mag-delight dahil marami pong sorpresa ang darating sa atin at kailangan din po natin mag-cheers dahil yung mga sorpresa na yan ay hindi po nating sukat na kalain na wala po tayong mapagpaglagyan dahil ito po ay umaapaw, abot sa ating kakayahan at kaisipan. Labis-labis na pagpapala. Sa mga awitin po natin, thank you worship team. Dahil tunay na naghatid na naman kayo ng tunay na pagsamba sa pag-awit pa lang natin. Tayo ay tunay na sumasamba na sa Diyos. At higit ngayon dahil nakikinig ng ganyang magandang balita na may puso, gusto ipahatid sa atin ng Panginoon na ang Christmas ay Christmas ng pasasalamat. Dahil ano ba ang ibig sabihin ng Christ? Means Christos sa Greek word. O Christos means Christ. And Yena means birth. Christ's birth. Meaning, ipinanganak na po ang ating Kristo. At ngayon, ano po ba ibig sabihin ng Mary? Means kala. At ang Christmas means Christohena. So in Greek, Merry Christmas means kala Christohena. Bigkasin nga natin, kala Christohena. In Greek word kasi doon po nagumpisa ang Pasko. Doon po sila ang mga unang nag-celebrate ng Christmas po ay mga Grego. Kaya po, ang tawag nila sa Merry Christmas is Kala Christohena. Ulitin po natin, Kala Christohena. Christohena. Walang puso. Ulitin po natin, Kala Christohena. Yung may puso, Kala Christohena. Ayun. So meaning, Christmas is not just a historical event or phenomenon, but a significant of Christmas is the unfailing promises of God and His personal invitation to us. Meaning, kung paano ka humakbang patungo sa Kanya, yung kanyang invitation. Dahil sa mga maraming pangako niya, abangan nyo. How that will happen in our life kung hindi naman ninyo hahakbangan. We always declare the reason of Christmas is about Jesus. But hindi naman po natin inahakbangan. Kaya naman po pagdating ng Christmas, pag may mga nangangaroling na, nagtatago na, kasi hindi sila handa. Ngunit kung hinakbangan nyo ito before Christmas, ang saya po. Dahil nakangiti kang umaharap sa mga nangangaroling sa'yo. Hindi pa nga nangangaroling. Bukas na ang mga palad. Gustong ipakita sa atin ng Lord na dapat ang puso ang umiiral. Therefore, hakbangan natin ang hakbang na may puso para sa pag-asa sa 2021. Ang una,
na dapat nating hakbangan. This is a season of hope. Pangalawa, this is a season of peace. Dapat lahat yan, hakbangan nyo na may puso. Dahil pag hindi ka humakbang na may puso, ang pag-asa na yan, hindi mo makakamtan. Hakbangan mo na may puso sa kapayapaan para ang buhay mo ay laging may katiwasayan. Hakbangan mo na may puso na may pagsamba para ipakita mo sa Diyos na tunay na ikaw ay mahakbang na may pag-ibig, gaya ng pag-ibig na pinagkaloob sa atin. Sa unang puntos natin, tignan natin ano ba yung gustong ipahatid sa atin ng Lord. In Hebrew, of season of hope means wait or expectation. Yung wait and expectation, kung walang kaakibat na paghakbang yan, nag-wait ka sa isang tabi, hindi darating sa iyo yan. Wala na pong tamad sa abuhay natin dapat sa panahong ito. Ibig sabihin, pag humakbang ka, nag-expect ka, lumakad ka naman. Therefore, you have to delight yourself in the Lord because He gives you hope. Delight means satisfaction, joy, happiness. Nakangiti ka dapat dahil punong-puno ang puso mo na talagang umaasa na lahat ng iyong mga pinapanalangin ay pagkakalob sa iyo ng Diyos. Ano ba sabi ng Jeremiah 29:11? Sabi ni Teacher Sim kanina, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa ikabubuti. At ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, ng punong-puno ng pag-asa. Amen. Kailangan may kasiyahan tayo o magalak tayo ng mga bagay na ating minimithi. Dahil sa pag-asa na binigay sa atin ng Panginoon nung siya isinilang, ay makakamtan na natin. Proving that God's grace is for everyone. That is in verse chapter 8 to 12. Proving that God's grace is for everyone. Sustainable grace na hindi po natin kakayanin. Wala tayong mapaglagyan dahil tunay na umaapaw yan. Christmas wants that God's grace to display, ipakita sa atin yan. Umaapaw na pagpapala. Kaya naman po, iniimbitahan tayo ng Lord. His invitation is humakbang po tayo sa 2026 na punong-puno ng pag-asa. Humakbang po tayo sa 2026 na tayo po ay magaling na sa ating mga karamdaman. Humakbang po tayo sa 2026 na tayo ay may magagandang hanap buhay. Humakbang po tayo sa 2026 na may mga investment tayo, may mga savings na tayo. Para pagdating ng susunod na Pasko, ramdam natin yung overjoy. Dahil kung saan yung tatlong hari, kung sinasabi nila, o tatlong mga scholar, humakbang sila patungo sa Bethlehem, hinanap nila ang hari na nag-overjoy. At dala-dala nila yung mga blessing na tinanggap nila. Alam niyo ba kung gaano na nararamdaman yung mga dala nila? Yun yung mga pinakamamahal na kanilang handog. Nakita nila yung puso ng Lord at sila nagkaroon ng puso upang hanapin na yung pag-asa ay nakaabang sa lahat. Hindi lang po sa mga Hudyo. Ngunit sabi ng Lord is this will come to generation. Sa panahon din natin,
Yun po ang itinuturo. Next is to delight yourself in the faith that makes all things possible. Yes, sabi ni Sister Joy kanina. Pero sabi naman ni Jesus, said, the people may think everything is impossible. But for God, all things are possible. Amen. Because God will strengthen you. He will empower you. Kaya magalak ka na nakamtam mo yung pananampalataya na yan na meron ka ngayon kay Jesus. Yung puso ni Jesus na meron ka. Kaya if you want to delight the Lord with faith, dala mo dapat ang puso na yan. Hindi lang po sa nguso. Gawin mo yan na may pag-asa ka. Gawin mo yan na may pananampalataya ka na higit. Tama na po yun, tayo ay nagsisimba lang. Humakbang na po tayo sa katotohanan. And he said, delight yourself in the love of Jesus that makes all things beautiful. Wow! God's infinite ability to see all things in the past, present, and future. Amen. Anuman sirkumstansya, anuman katatayuan ng buhay mo, saan ka man nakatira, hindi mahalaga. Sa Diyos yun. Ang mahalaga sa Diyos, nasaan ang puso mo ngayon para sa Kanya. Where is your heart is, alam nyo na rin. Amen. At alam din ng Lord kung ano ang dapat mong i-offer sa Kanya because He give you the good news already. The good tidings, the good news of great joy, your future hope na may kaakibat na pananampalataya. Yan po yung faith. Na ang assurance natin is for the fulfillment na maging maganda ang kinabukasan natin sa Kanya. Sa nagtitiwala, hindi sa katabi, kundi sa Diyos lamang dapat nagkatitiwala. Amen? Tiwala sa Ginoo. Amen? So, ang susunod natin for this season na may puso na pasasalamat, a season of peace. Ang sabi doon sa verse 13 and 14, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. For they shall call the children of God. Yes, we always declare that we are the child of God because this is where we belong. I belong to Christ and I trust Him completely. Yan po yung mga previous sermon natin. Bagamat ang mga anghel ay nagdeklara o nagbigay ng mensahe sa mga outcast o sa mga shepherd when the child was born at ipinoklama nila na ang kapayapaan ay dumating na dahil dumating na ang nagko-connect sa atin mula sa ating God the Father at sa atin, kundi walang iba kundi si Jesus Christ.
Therefore, kailangan lang po natin i-fix ang ating sarili kay Jesus Christ. I-fix po natin o ayusin natin ang mga buhay natin. At nakatuon lang po tayo kay Jesus. Hindi po dapat tayo nakatuon sa mga sirkumstansya natin o sa mga worries natin. Na kung tayo ba ay gagaling pa ba? Tayo ba ay pagpapalain pa ba? Tayo po ba ay nabibiyayaan pa ba ng malaking pagpapala? No! You have to focus on fixing your eyes onto Jesus, the source of everything. Amen. He is the source of everything. Wala na pong iba. Kaya naman pag humakbang po tayo sa 2026, fix your eyes onto Jesus para hindi ka muling matisod sa mga sirkumstansya mo. Fix our eyes onto Jesus. Christmas should be a season of joy, hindi worry, hindi alalahanin, hindi kabigatan. Meaning, kapag sinelebrate mo ang Christmas, celebrate means you have to celebrate Christmas within your means. Di ba napakasarap yun? Nagse-celebrate ka pag wala ka namang means dahil hindi ka naghanap at humingi sa source. Ano celebrate mo? Hindi puro patawad. More than 2,000 years ago, pinatawad na nga tayo eh. Sa mga nangangaroling pa rin ba, nagpapatawad pa rin tayo? Wala naman po silang ginagawa sa atin. Kaya if you have the means, magkakaroon ka ng joy para magbigay. Magkakaroon ka ng joy dahil nararamdaman mo na whatever you release in your hand, ibabalik yan ng Lord ng siksik, liglig, at umaapaw. Wala pong kalat na. Amen? Kaya po, inaanyayahan ko po kayong lahat na humakbang po tayo sa 26 na may kapayapaan ng pag-iisip, punong-puno ng pag-asa, para naman po maging matagumpay na po tayong lahat. Gusto ko po na kapag sinabi sa atin ng Lord na this church will declare a share na mic, ibig sabihin, kapag ang iglesia na natin ay puro nag-share na lang, lahat ng tayo ay namamahagi na lang, yun naman po yung mga dalangin ng mga lingkod ng Diyos po sa ating mga miyembro. Na lahat ng tao dito may pagbigay na, mayroon nang i-release sa taong 2026. Yes, I do believe pinagpala po tayo ng Panginoon this 2025. But, wait! Meron pa pong inilaan sa atin ng Lord na mas malaking pagpapala. Abangan nyo yan, darating sa inyo yan. Abangan nyo yan dahil alam ko, nararamdaman ko na rin yan. Ikaw ba, nararamdaman mo na rin yung pagpapala na yan? Amen. Kaya naman po, kapatid, humakbang po tayo sa 2026 na punong-puno po ng pag-asa. Be hopeful, sabi ni Pastor Jerry. But for me, ang being hopeful ay dapat hinahakbangan, nilalakaran. Dahil yan po ang tunay na umaasa. Yan ang tunay na nagkakaroon ng pag-asa. Amen? Next. Dapat po ang season na ito, ang puso natin ay i-develop po natin in the act of worship. A season of worship. You have to delight yourself para po makita natin na ang ating tunay na sinasamba, nagtunay na gaya ng ginawa ng mga hari,
The wise man sought their king with intention and offered their best gift. Ito po yung season kung saan po ng tunay na sumasamba at may pananampalataya at may puso. Sa susunod na taon, makita na po na nararamdaman po ng ating iglesia ang ating mga handog para sa kanyang gawain, para sa ikalalago ng iglesia, dahil develop na po ang ating mga puso. The heart of Christmas should be developed fully in our heart para po tayong lahat ay maramdaman natin na yung paghakbang natin, hindi lang po nating ninanais, kundi tunay na isinasabuhay po natin. Ano po ang mga regalo ng mga wise men? Gold represent obedience. So meaning, kapag may pananampalataya ka, dapat unahin mo na mag-obey ka muna. Frankincense represent lowliness and humbleness. Kababaang loob. Na kapag ikaw ay pinagyaman na, hindi ka na nila o hindi na rin kita makita sa loob ng iglesia. Dapat kapag ikaw ay pinagpapala at humakbang ka sa tunay na pagpapala, dapat lalo kang nagiging intentional sa paglingkod sa Diyos. Amen. Yun po yung hinihiling sa atin ng Lord. Kaya nga tayo pinagpapala para po tayo makamtan natin ang pagkatawag natin sa mundong ito na tayo kaya pinagpala dahil umakbang tayo upang siya'y paglingkuran. Hindi paglingkuran kung sino man. Ang Diyos lamang dapat ang paglingkuran natin kapag tayo ay nakamtan na natin. At makita sa atin ang laging kababaang loob. Hindi maging arrogante, hindi mapagmalaki, at hindi mapagyabang, kundi isang taong naglilingkod na may puso. Amen! Yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon na pinakita ng mga tatlong scholar na ito. At ano ba ang myrrh? Myrrh is an oil, represent spiritual growth of inner peace and deeper connection with God. Kaya napakahalaga po sa bawat isa sa atin na mayroon po tayong anointing of oil. Makita sa atin na tayo po ay fully na nagkaroon ng spiritual growth, na hindi na po tayo natatakot na manalangin kapag tayo ay tinawag ng pastora natin o pastor natin, ilid mong panalangin, hindi na rin tayo natatakot na mag-Bible study sa ating mga tahanan, kundi tayo po mangunguna na. Dahil kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng inner peace. Kapayapaan sa puso na walang balakid. At hindi mo na rin mararamdaman yung mga panaginip na kung ano-anong panaginip. Dahil may inner peace ka, binibigyan ka ng kapayapaan ng Lord kapag ikaw ay natutulog. Ang sarap nun eh. Kapag natutulog ka, ang Diyos ang kausap-usap mo. Mostly God is speaking in a dream. Binibigyan ka na ng prophetic ka, mga gabay kung paano ka mabuhay at paano mo i-lead ang kapwa mo. Dahil nabubuhay tayo para sa isa't isa. Hindi lang kayo nabubuhay para sa sarili mo. Amen. Ang myrrh ay nagre-represent sa atin na totoong may connection tayo sa Diyos.
sa Diyos nating buhay. Deeper connection dahil mula nung ipinanganak ang ating Diyos na si Kristo, nawala na yung barrier na yan. So meron na tayong total and complete connection sa Lord. Kaya nga if you dial 333 ng kanyang hotline, hindi na po nawawalan ng dial tone. Lagi na tayo may connection. Ayun. Jeremiah 3:33. Di po ba? Ang sarap po nun eh. May inner connection na tayo sa Lord. Big sabihin, nakaka-communicate ka na directly from the Lord. Hindi ka na basta-basta nakakonect sa kung sino pa, kundi directly may connection ka na sa Lord. Kaya dapat this new season of hope of 2026 is a season of worship and experience the unconditional love and unending hope found only in your personal relationship with Jesus Christ. Amen. Our worship is an energetic, filled faith experience should be grounded, fully in the teaching of our church. Huwag na tayong makinig sa iba. Our church is truly teaching the true art of worship. Dahil ito po ang maghahatid sa atin. Maghahatid sa atin patungo kay Jesus na nagmamahal po sa atin. Amen. At alam po natin naman ang faktor na yan ay dahil sa kanyang great love sa atin. Amen. Oh, hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam nyo, ayaw ko na sanang tapusin ito dahil napakaganda at napakaraming binibigay ng Lord na wisdom o input. But I need to end up this service po na ito po ay damdamin natin na talagang today God is giving us this season of hope, a season of peace, and a season of worship na may puso. Amen. Lalahanin po natin, hindi natin magagawa ito na wala po kayong puso. Amen. So, sa conclusion natin, okay, may the God of hope fill you with joy, with all joy and peace, and you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yun po ang sabi ng Romans 15:13. And let the peace of Christ rules in your heart, since members of one body, you were called to peace, to be thankful, and worship the Lord in the beauty of His holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. Gold of obedience, incense of lowliness, bring and adore Him. The Lord is His name. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon at inanyayahan ko po ang worship. Gusto kong awitin ulit natin yung katapatan ng Lord, ang katapatan ng Diyos. Alam nyo, yung awitin na yon kanina, gusto kong maiyak at yumuko, pero purihin ng Diyos dahil tunay nga na talagang tapat siya sa atin, sa tunay na nagmamahal. Siya lamang. Christmas, the heart of Christmas ay dapat maramdaman natin na hindi lang po ngayon tayo nag-iisa, kundi ang Diyos ay nasa sa atin.
Tayo po tayong lahat. Awitan po natin siya ng katapatan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Maburing pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tabi ko sa sangkay. Kay buti mo sa kay buti mo sa Oh, hallelujah, Panginoon. Tunay ka, O Lord God, na kay buti mo po sa amin, Panginoon. Ang mga mensahe mo at ang awitang ito, Lord God, ay inaalay namin sa iyo, O Lord. So umagang ito, Panginoong Lord, pakinggan mo ang aming mga dalangin na kami po ay tatawid sa 2026, Lord, na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan na sa iyo ay sumasamba. Lord, pagpalain mo kami sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa bawat paghakbang namin, Panginoon, sa bawat lakbayin namin, Lord. Hinihiling namin, Lord God, na Ikaw ang manguna sa buhay po namin. Ikaw po ang magdala sa amin, Lord God, sa tunay na pagsamba sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa 2025, Lord God, ang tunay na pasasalamat, Lord, dahil sa napakabuti mo sa iyong pag-ibig sa amin, kami ay makakatawid sa 2026 na punong-puno ng pag-asa. At ito ang aming dinideklara na katagumpayan namin na lalo kami
maglilingkod sa iyo, na lalo kaming mag-aalab sa iyo, na lalo kaming lalapit sa iyo, Lord, at lalo kaming aasa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na ang kanilang mga panalangin ay iyong dinggin. Lord, we pray that our church may grow deeper, may grow in numbers. Lord, may grow, Lord God, na mas malawak ang aming maging ubasan, Panginoon. Na ang bawat isa na mga tinawag mo dito ay may paglilingkuran. Salamat, Panginoon, na ipinakita mo na po sa amin ang mga bagay na yan sa mga nakalipas na panahon. At dalangin namin, Lord, sa mga darating na panahon, na higit pa namin lubos-lubusin ang aming paglilingkod sa iyo. At laging ang iyong pangalan lamang ang itataas namin sa aming mga buhay at sa buhay ng ibang tao, Panginoon. Hayaan namin, Lord, hayaan mo, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na marami pa pong kaming kaluluwang maabot, Panginoon, upang ihatid sa iyo ang magandang balita na ito, Panginoon, na ang tunay na pag-ibig ay naggagaling lamang sa iyo. Salamat, Lord God, sa mga biyaya ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga wisdom na ito, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga pusong ito, Lord God, na tunay na iyong pinagpapala at tunay na maglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pagsasalamat at pagsamba sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po nga ating Panginoon. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.